Magandang araw mga kasambahay. Ang video na ito ay yung mga niluluto ko nung buong linggo. Nung Sunday ay ang niluluto ko ay adobong pork pata. Yan ang aking mga sangkap pata at lalagyan ko ito ng sibuyas, sili, luya, bawang, laurel, at saka pamintang buo. Meron din akong tuyo at saka suka. Lalagyan ko rin ito ng konting brown sugar upang pambalansi sa asim at alat. O, di ba? Una kong sunod kong gagawin ay ilalagay ko na ito sa kaldero ang pata. Isalansan ko ito ng maayos. Ganon talaga ako. Pag naglalagay ng karne, kailangan maayos ko ito ilalagay sa kaldero. Pagkatapos ko ilagay ang karne sa kaldero, ay isusunod ko na paglagay ang aking mga sangkap. O, diba? Simpleng adobo lamang. Ilalagay ko na yan ng sabay-sabay. Suka. Pagkatapos ng suka ay ilalagay ko na rin ang tuyo at ilalagay ko rin ang brown sugar. Pagkatapos ay ang aking mga ricado ay ilalagay ko na rin. At isalang ko ito sa kalan ng mga 30 minutes hanggat sa lumambot na lumambot ang pata. O, diba, mapa-extra rice ka nito. Masarap kasi ang adobong pata. At ayan, ready to serve na dahil luto na ito at masarap at malambot na at laglag na ito sa buto. Mapa-extra rice na naman ang kain ko nito. Depende sa ulam ang diet ko. Nung araw naman ng Monday, ay ang niluluto ko ay baked bangos. Boneless bangos, nilagyan ko ito ng konting asin at hoisin sauce at saka kalamansi. I-bake ko ito ng 30 minutes. Tatakpan ko muna ng 15 minutes upang hindi masunog ang tiyan. Pag makalipas ang 15 minutes ay tinanggal ko na ang takip at isit ko ulit ng another 15 minutes at isirado ko ang oven. Habang hinihintay kong maluto ang isda ay naghahanda na rin ako ng gulay na litos. Hinimay ko ito, hinugasan at ibabad ko ito sa tubig. Lalagyan ko ng konting yelo upang lulutong ang gulay na litos. Pagkatapos ay i-drain ko na ito at ayan, ready to serve na ang gulay na litos at hahanguin ko na rin ang bangos dahil nakalipas na ang 30 minutes. Simpleng luto lamang sa araw-araw. Ayan, ready to serve na ang baked bangos at gulay na litos ng araw ng Monday. Yun ang luto ko. Araw naman ng Tuesday ay ang lulutuin ko ay chicken with butter and garlic. Yan ang aking sangkap, konting asin, bawang at saka butter. Naglagay na rin ako ng kawali sa kalan upang uminit ito. Pero hiwa-hiwain ko muna ang chicken ng bite size. Ang gulay naman na lulutuin ko ay pichay. Igisa ko lamang yan, lalagyan ko ng konting oyster sauce at konting tuyo. At una kong lulutuin ay ang chicken. Mabilis lang ito maluto. Dahil boneless chicken naman ito, kaya mabilis lang maluto. At nakahiwa na rin ito ng bite size. Una kong ilalagay sa kawali ay ang butter hanggang sa matunaw ang butter. At nung matunaw ang butter ay ilalagay ko na rin ang aking bawang. O, diba? Simpleng luto lamang ang aking niluluto at yan lang ang aking alam ng mga lutong bahay. Sariling recipe ko lamang ito. Tapos ay na golden brown na ang bawang, ay ilalagay ko na ang manok na hiniwa-hiwa ko. Nilagyan ko yan ng konting tuyo upang magkaroon naman ng lasa ang laman ng manok. Tatakpan ko ito, pagkatapos ko ito halo-haloin. At habang hinihintay ko na maluto,
ang manok ay magigisa na rin ako ng aking hinahandang gulay na pitsay. Naglagay na rin ako sa kawali ng konting mantika at ilalagay ko na rin ang sibuyas at saka bawang. O di ba? Ganun lang kasimple ang aking mga niluluto. Ilagay ko na rin ang gulay na pitsay at mukhang puno ito ang aking kawali. Tatakpan ko dahil kukunti lang yan. Pag naluluto na, kakasya na rin yan sa kawali. O diba? Lalagyan ko rin ito ng konting oyster sauce. O diba? Yan ang pambalansi ng lasa. At ayan, ready to serve na nga ang aking niluluto nung araw ng Tuesday ay chicken at saka gulay na Baguio pichay. Ready to serve na ang pananghalian, hanggang hapunan na naming ulam yan. Araw naman ng Wednesday, ang aking lulutuin ay ang ginisang hipon. Ayan ang aking sangkap: hipon, oyster sauce, hot sauce, butter uli, at saka konting bawang. Maraming bawang pala. Ilalagyan ko rin yan ng luya. Yan lamang ang aking sangkap sa simpleng igigisa ko lamang ang hipon. Naglagay na rin ako sa kala ng kawali. Maliit ang aking kawali dahil konti lamang ang hipon. Ilagay ko na ang luya at saka bawang. Sabay na, doon din ang punta. Igigisa din sila. O, diba? Tapos kung nito haluin at mag-golden brown na ang aking mga ricado, ay ilalagay ko na ang aking hipon. O, diba? Saktong-sakto lang talaga yan sa kawali. Yan. Haluin ko muna at tatakpan ko at hihintayin ko ng ilang minuto hanggang sa maluto ito. Ito ang aking mga niluluto nung buong linggo. Lalagyan ko rin ng konting tubig, konti lamang, para mayroon sauce ang ginisang hipon. Tapos ay isunod ko ng paglagay ang konting oyster sauce at saka hot sauce. Bahala na kung ano ang lasa, maluluto din yan at masarap na rin yan. Alam niyo naman, pag ang hipon ay niluluto, masarap talaga kahit anong luto nito. At ayan, ready to serve na ang aking nilulutong hipon. Yun ang niluluto kong ulam nung araw ng Wednesday. Pag nagluluto ako ng tanghalian ay hanggang hapunan na namin yan. Ang sunod ko naman ay nung araw ng Thursday, ang niluluto ko ay ang tinolang manok. O, diba? May sabaw-sabaw yan. Pag nagluluto ako ng tinola, ang gulay na nilalagay ko sa aming tinolang manok ay sariling pitas sa aming munting gulayan. Maganda kasi pag mayroon tanim-tanim sa paligid at makakakuha tayo ng mga kunting gulay. Yan ang papaya at hinimay ko na rin yung malunggay. At yan ang aking mga sangkap. Nahiwa ko na ang papaya, bawang, sibuyas, at luya. At ready na rin ang aking kaldero na nakasalan sa kalan. Lalagyan ko lang ito ng konting olive oil at ilalagay ko na ang bawang at saka luya. Haluin ko lamang ito ng haluin. Pagkatapos ay ilalagay ko na ang manok. Masarap yan. Marami. Huwag kayong magtaka pag marami talaga kaming niluluto. Ay ako pala, pag marami akong niluluto. Dahil ang luto ko ng tanghalian ay hanggang hapunan na namin yan. Ilalagay ko na rin ang patis para magkaroon ng lasa ang laman ng manok. At tatakpan ko muna ito. Hihintayin ko muna itong pagkatapos ay ilalagay ko na rin si papaya dahil nakahiwa-hiwa na ito. Masarap ang aking gulay dahil sariwang pitas lamang yan sa bakuran. Pagkatapos niyan ay lalagyan ko na rin ito ng tubig upang may sabaw. Ang nilalagay ko nito ay pinakulo ko na yung tubig bago ko ilalagay dito sa aking nilulutong tinolang manok.
tatakpan ko yan at hihintayin kong kumulo ng kumulo. At nung unang kulo nga ay tinatanggal ko ito ang bula sa ibabaw. Pag nagluluto talaga ako ng kahit anong sabaw, tinatanggal-tanggal ko yung mga kumukulo na bumubula sa ibabaw. At ayan, ready na ang aking nilulutong tinola. Naaamoy ko na ang bango. Nagdagdag ako ng kunting patis upang magkalasa ang sabaw. Masarap ang tinola paglalagyan ng patis. Pagkatapos ay haluin ko lamang yan ng haluin. At dahan-dahan haluin para hindi madurog si papaya at ilalagay ko na si malunggay. Marami ako pag naglalagay ng malunggay sa tinola. At ayan, dahil hindi masarap ang malunggay pag hindi overcook. Ready to serve na ang aming pananghalian nung araw ng Thursday. Sunod naman ay araw ng Friday. Ang niluluto ko naman ay pinaksiw na matambaka. Isdang matambaka ang aking nilulutong pinaksiw. O di ba? Kumakain ba kayo ng isdang matambaka? Masarap 'yan. Yan ang aking isda, asin, sili, luya, bawang, at saka talong at suka. Ganon pa rin pag ako ang naglalagay sa kawali ay inaayos ko yan. Ang una kong nilalagay ay ang kalahati ng aking mga ricado sa kawali. Sunod kong ilalagay ay ang isda. Pagkatapos ilalagay ko na ang talong at asin at saka yung mga natitirang ricado. At pagkatapos ay ilalagay ko si suka at hihintayin kong maluluto. Isasalang ko ito sa kalan. Hintayin kong kumulo ng kumulo. At ayan, ready to serve na ang aming ulam. Nung araw ng Friday ay naluto na. Nung araw naman ng Sabado ay ang niluluto ko ay daing na bangos. At ang gulay ko ay ginisang papaya. Yung papaya ay ginadgad ko yan. Pagkatapos kong gadgarin ay nilagyan ko ng konting asin. Pagkatapos ay hugasan ko ng 2 beses sa planggana. At pagkatapos ay isasala ko yan dito sa salaan at patuluan ko ng patuluan ng tubig upang mawala yung pakla sa papaya. Sariwang papaya din yan. Pitas yan dito sa aming munting gulayan. Pagkatapos ko yan patuluin, ay patuluin ko muna yung tubig at naghihimay na rin ako ng sibuyas at saka bawang dahil igisa ko yan dito sa aking kawali. Simpleng gulay lamang at pritong daing na bangos. Nung araw ng Sabado ang aking niluluto. Naglagay na rin ako ng konting olive oil sa kawali at isunod ko na rin paglagay ang bawang at saka sibuyas. Sabay na yan sila dahil doon din ang punta sa kawali. Sunod ko namang ilalagay ay ang gulay na papaya. O diba? Simpleng luto lamang. Haluin ko lang yan ng haluin. At ayan, puno na naman ang aking kawali. Okay lang yan. Ganon talaga kami pag nagluluto. Pag nagluluto ako, isahan lang yan. Pag tanghalian, yun na rin ang aming ulam para sa hapunan. Habang hinihintay kong maluto ang gulay, ay magprito na rin ako ng daing na bangos. Minarinate ko ito ng overnight. Nilagyan ko yan ng suka, asin, bawang at paminta. Naglagay na rin ako ng mantika sa kawali at iniprinito ko na ang daing. At ayan, tiningnan ko na rin ang aking gulay na papaya at lalagyan ko na rin ito ng tuyo upang may timpla at haluin ko lamang ito ng haluin. O diba? Masarap yan. Simpleng gulay lamang dito sa bakuran. Pagkatapos ko nga yan ay tatakban ko saglit at hahanguin ko na ang bangos. At ayan, ready to serve na ang ulam na niluluto ko nung araw ng Sabado. Dito nagtatapos ang video ko ng buong linggo. Yun lamang. Maraming salamat sa inyong panunood.
Bye! Happy weekend!